Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ngayon, manunood tayo ng kamanghamanghang aksyon na pelikula na may tema ng paglalaro. Ito ay magpapatunay sa iyo na kung minsan, ang mga manlalaro na gumagastos ng pera ay hindi man lang makapag-compete sa mga hacker ng laro. Ngayon, simulan na natin ang pelikula. Sa hinaharap, mayroong isang sikat na kumpanya ng paglalaro na nakabuo ng isang virtual reality gaming device na tinatawag na Nerve Gear. Para sa isang role-playing game genre na tinatawag na Sword Art Online, ito ay direktang nakalink sa utak ng manlalaro, na nagbibigay daan sa kanila na ganap na isawsaw ang kanilang sarili sa mundo ng laro. Sa unang paglabas nito, ipinakilala lamang ng publisher ng laro ang 10,000 kopya ng produkto, at mabilis itong nabenta sa unang 10,000 tao na nakaranas ng laro. At narito ang ating pangunahing karakter para sa araw na ito. Ang kanyang pangalan ay Kirito, at isa rin siya sa mga unang nakaranas ng larong ito. Noong una siyang tumuntong sa laro, nagkaroon siya ng ganap na parang buhay na sensasyon. Tuwang-tuwa si Kirito sa paglalahad ng mundo sa kanyang harapan. Lahat ng tao dito ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa, tulad ng isang tunay na buhay na mundo. Biglang tumakbo ang isang lalaki para makipag-usap kay Kirito. Naramdaman niya na si Kirito ay isang makaranasang manlalaro at dati nang naglaro ng beta version ng laro. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Klein at hiniling kay Kirito na gabayan siya sa mundong ito. Kaya, dinala ni Kirito si Klein sa kalapit na field at tinuruan siya kung paano labanan ang ilang baboy ramo para magkaroon ng karanasan. Pero hindi niya inaasahan na masyadong mahina ang combat skills ni Klein, kaya agad siyang inatake ng baboy ramo. Sa puntong ito, ipinakita ni Kirito ang kanyang mga kasanayan kay Klein, at ginabayan din siya kung paano gumamit ng mga kasanayan, na nagpasigla kay Klein, dahil nakaganti siya sa mga ligaw na baboy na ito, at nakuha ang kanyang unang mga puntos sa karanasan. Pagsapit ng gabi, tinuruan ni Kirito si Klein ng maraming in-game na kasanayan, na nagparamdam sa kanilang dalawa na napakasigla, dahil naranasan nila ang napakagandang laro. Sa puntong ito, nakaramdam ng gutom si Klein, kaya gusto niyang mag-logout at kumain. Bigla nilang napansin na nawala ang logout button sa menu. Nagsimulang maghinala si Kirito na may mali sa laro. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga manlalaro ay ipinatawag sa plaza, at ang lumikha ng laro ay lumitaw, ang kanyang pangalan ay Kayaba. Sinabi niya na ang lahat ng mga manlalaro ay nakulong niya sa larong ito, at sila ay mamamatay sa totoong buhay kung sila ay mapahamak sa laro. Walang paraan upang mag-disconnect mula sa labas, kung hindi ay mamamatay din sila. Ang bawat isa ay mayroon lamang isang paraan upang makatakas mula sa sitwasyong ito, iyon ay ang kailangan nilang manalo sa kanyang laro. Ang Sword Art Online ay nahahati sa 100 palapag. Kung ang isang tao ay maaaring talunin ang panghuling boss sa 100 palapag, sila ay mananalo at maaaring pangunahan ang lahat palabas ng larong ito. Sa puntong iyon, naaninag niya ang totoong buhay na pagpapakita ng mga manlalaro sa laro. Kaya't ang mga lalaking ito ay hindi na maaaring magpanggap na mga babae upang akitin ang mga lalaki na gumastos ng pera sa kanila, na ikinagulat ni Klein, nang makita niyang teenager pa lang si Kirito. Kaya nawala si Kayaba, iniwan ang lahat sa estado ng gulat, dahil ang laro ay naging isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Sa puntong ito, agad na kinuha ni Kirito si Klein at umalis. Sinabihan siya ni Kirito na sundan siya. Ngunit tumanggi si Klein, dahil may mga kaibigan pa siya, at ayaw niyang maging pabigat kay Kirito. Kaya nagpa siya si Kirito na umalis mag-isa. Sinimulan niyang pataasin ang sarili niyang antas, upang mabuhay sa larong ito ng life or death. Isang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang laro, at mahigit 2,000 tao ang namatay, nang sinubukan nilang talunin ang boss sa unang palapag. Sa puntong ito, ang lahat ng mga manlalaro ay nagtutulungan sa isa't isa upang subukang talunin ang boss sa unang palapag. Ngunit biglang napagtanto ni Kirito na wala siyang kasama. Buti na lang at may nakita siyang misteryosong babae na nag-iisa rin, katulad niya. Kaya't nilapitan siya ni Kirito, at iminungkahi na makipagsanib puwersa ang dalaga sa kanya. Sa wakas, pumayag siyang makipagtambalan sa kanya. Sa sandaling ito nalaman ni Kirito na ang kanyang pangalan ay Asuna. Pagsapit ng gabi, laging nakakahanap si Kirito ng mga paraan upang mapalapit kay Asuna, ngunit napakahiyang-hiya siya sa kanya. Kaya tinuruan siya ni Kirito kung paano magdagdag ng pampalasa sa kanyang pagkain. Sa wakas, nagsimula ng magtiwala si Asuna kay Kirito. Kinabukasan, lahat sila ay sumulong pa sa tore, bilang paghahanda sa kanilang unang labanan. Isang matabang bulugan ang lumitaw, at ito ang amo ng unang palapag. Ipinatawag nito ang kanyang mga alipors at inatake ang lahat, kaya nagsimulang makipaglaban ang dalawang panig. Labis na nagulat si Kirito sa sandaling ito dahil ang galing ni Asuna sa pakikipaglaban.
Nanguna ang grupo ni Kirito sa labanan. Napansin ng team leader na nanghihina ang boss, kaya mabilis siyang tumakbo para tapusin ang boss. Ngunit sa sandaling ito, ipinakita ng boss ang tunay na lakas nito, at natalo siya sa isang hampas lamang. Kahit sumugod si Kirito para bigyan agad siya ng HP potion, pero huli na ang lahat. Sa huli, nawala siya sa harap ng lahat. Kaya mas naging determinado sina Kirito at Asuna. Kailangan nilang magtulungan sa isa't isa para talunin ang boss na ito. Inako ni Kirito ang responsibilidad na harangin ang mga pag-atake ng boss, habang si Asuna ay maglulunsad ng mga pag-atake sa boss. Bigla nitong sinalakay si Asuna. Ngunit nagawa niyang iwasan ito, at agad na gumanti ng malakas na hampas, na ikinagulat ni Kirito, dahil napagtanto niya na si Asuna ay isang napakagandang babae. Bagamat nabihag siya sa kagandahan ni Asuna, ngunit nagawa ni Kirito na mag-react sa oras at lumaban sa boss. Biglang napatumba si Kirito ng boss. Napansin ni Asuna na nabawasan ng kalahati ang HP ni Kirito. Sinamantala ang pagkakataong ito, ipinagpatuloy ng boss ang pag-atake sa kanila. Pareho silang hindi inaasahang naligtas ng isang kalbong lalaki. Kaya't nagpasya siya at ang kanyang grupo na panatilihing abala ang boss, upang bigyan ng oras si Kirito na mabawi ang kanyang HP. Ngunit sa kanilang pagtataka, hindi na sila nakatiis ng higit sa ilang segundo bago sila pinaalis ng boss. Napagtantong nasa malaking panganib sila, kaya agad na sumugod si Kirito para iligtas sila. Siya at si Asuna ay patuloy na nakikipagtulungan sa isa't isa, patuloy na umaatake sa boss. Pareho silang lumaban sa perpektong pagkakaisa. Sa huli, natalo ni Kirito ang boss ng unang palapag, na labis na ikinatuwa ng lahat dahil nanalo sila, at nagpasalamat ang lahat kay Kirito. Biglang may humakbang na lalaki para punahin siya, dahil napagtanto niyang nilaro ni Kirito ang beta version ng laro, ngunit inilagay niya ang lahat sa panganib. Nang makita ang mga taong nagsisimula ng magduda sa isa't isa, kaya nagpa siya si Kirito na tumayo at gumanap na kontrabida. Inaako ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili, at isinuot niya ang itim na Amerikana na tinatawag na Coat of Midnight. Iyon ang reward na natanggap niya sa pagkatalo niya sa unang palapag na boss. Habang naghahanda si Kirito na lumipat sa susunod na palapag, nananalig pa rin si Asuna kay Kirito. Kaya't sinundan siya nito at tinanong, "Ano ang pangalan mo?" "Ako si Kirito," ngunit nagpa siya pa rin siyang makipaghiwalay kay Asuna, dahil magiging solo player si Kirito. Pagkaraan ng ilang oras, aksidenteng nailigtas ni Kirito ang isa pang grupo ng mga manlalaro na nasa panganib, kaya nagsagawa sila ng isang party upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Biglang na-curious ang isang lalaki sa kasalukuyang level ni Kirito. Pero para sa isang solo player na tulad niya, kailangan niyang ilihim ang kanyang level. Kaya't nagsinungaling si Kirito sa kanila, sinabi sa kanila na level 20 pa lang siya, samantalang ang kanyang aktwal na level ay 40. Nakakagulat, inimbitahan nila si Kirito na sumali sa kanilang grupo. Dahil pakiramdam niya ay mabubuting tao silang lahat, at ang mahalaga, may isang adorable na babae na nagngangalang Sachi sa kanila, kaya pumayag si Kirito na sumama sa grupo nila. Kinabukasan, ang buong grupo ay nagsimulang manghuli ng mga halimaw ng sama-sama. Si Kirito ang palaging gumagabay sa buong team. Tinulungan niya ang buong koponan na mag-level up ng mabilis. Sa puntong ito, si Kirito ay nagiging mas malapit at nakakadikit sa lahat, at siya ay nakaramdam ng labis na kasiyahan kapag kasama niya sila. Kinagabihan, bigla siyang nakatanggap ng balita na nawala si Sachi. Kaya agad na ginamit ni Kirito ang kanyang kakayahan sa paghahanap, para mahanap ang anumang bakas niya. Sa huli, nadatnan niya si Sachi na nakaupo sa isang madilim na sulok. Lumalabas na sobrang desperado na ang nararamdaman niya. Dahil masyadong mapanganib ang mundong ito, hindi nila alam kung kailan sila maaaring mamatay. Ngunit umaliw at nagbigay ng pag-asa si Kirito kay Sachi. Nangako siya, poprotektahan kita. Pag-uwi nila, biglang pumunta si Sachi sa kwarto ni Kirito. Hindi raw siya makatulog, kaya, gusto niyang makasama siya, naiwan si Kirito na sobrang nahihiya at hindi makatulog buong gabi. Kinaumagahan, nagpa siya ang pinuno ng pangkat na dapat silang magtungo sa lungsod upang maghanap ng bahay para sa buong grupo. Biglang nagmungkahi ang ilan sa mga lalaki na pumunta sa labyrinth para kumita ng dagdag na pera, kaya napilitan si Kirito na sumama sa kanila. Sa puntong ito, natuklasan ng buong grupo ang isang nakatagong silid. Akala nila ay nakahanap sila ng kayamanan, kaya agad na tumakbo ang isa sa mga lalaki para buksan ang kahon. Ngunit ito ay naging isang bitag ng laro. Sinarado ang pinto, nagsimulang lumitaw ang mga halimaw at pinalibutan sila. Sa sandaling ito, napagtanto ng buong grupo na hindi nila magagamit ang teleportation crystal para makabalik. Kaya ang bawat tao ay pinatay ng mga halimaw na iyon.
Maging si Sachi ay nawala sa harap mismo ni Kirito. Nagalit ito kay Kirito, at inatake niya ang mga halimaw ng mag-isa. Sa huli, si Kirito lang ang nakaligtas. Pagbalik niya, nalaman ng team leader na namatay ang buong grupo niya. Sinisi niya si Kirito sa pagtatago ng kanyang tunay na antas at pinangunahan ang buong grupo sa panganib. Kaya tumalon siya sa bangin para muling makasama ang kanyang mga kasamahan. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Kirito, dahil hindi niya mailigtas ang lahat. Mula noon, desidido na si Kirito na mag-level up ng mag-isa, dahil alam niyang sa 35th floor, may isang boss na nagngangalang Nicholas. Kung matalo niya ito, makakatanggap siya ng isang bagay na maaaring bumuhay sa mga patay. Kaya determinado si Kirito na pumunta doon para tulungang mabuhay muli si Sachi. Bigla na naman siyang bumangga sa grupo ni Klein. Pumunta siya dito para pigilan si Kirito, dahil alam nilang napakadelikado ng boss sa 35th floor. Biglang sumulpot ang isa pang grupo ng mga tao na gusto ding kunin ang item ng boss. Nakita ni Klein ang determinasyon ni Kirito, kaya nagpa siya si Klein na hadlangan ang grupong iyon ng mga tao, upang hayaang labanan ni Kirito ang boss. Sa wakas, lumitaw ang boss. Agad na sinugod ito ni Kirito. Nagawa ng grupo ni Klein na itaboy ang kalaban, at nakita nilang bumalik si Kirito na may hawak na gamit. Alam nilang nanalo siya, pero biglang iniabot ni Kirito kay Klein ang gamit na kakakuha lang niya sa boss. Lumalabas na ang item na ito ay maaari lamang bumuhay ng isang tao sa loob ng humigit kumulang 10 segundo bago sila mamatay, kaya hindi rin ito makakatulong kay Kirito na buhayin si Sachi. Bilang resulta, kinailangan ni Kirito na umalis sa pagkabigo, at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang landas bilang solo player. Biglang nalaman ni Kirito na nag-iwan si Sachi ng mensahe sa kanya. Sinabi niya sa kanya, kahit anong mangyari, kailangan mong mabuhay, para matalo ang larong ito. Kinabukasan, may isang batang babae na nagngangalang Silica. Mayroon siyang alaga na pinangalanang Tina. Dahil parati siyang tinutokso ng leader ng grupo niya dahil sa pagiging mahina niya, na ikinagalit ni Silica, kaya umalis siya sa grupo. Nakapagtataka, pagsapit ng gabi, napapaligiran siya ng isang kawan ng mga halimaw. Nang siya ay nasa panganib, agad na sumugod ang kanyang alagang dragon upang harangan ang papasok na pag-atake, na nagligtas kay Silica. Naging dahilan ito upang maubos ang HP ni Pina at mawala. Nang ipagpapatuloy na sana nila ang kanilang pag-atake sa kanya, lumitaw si Kirito at natalo ang lahat ng mga halimaw na iyon. Sa pagkakataong iyon, labis na nalungkot si Silica sa pagkawala ng kanyang alaga. Isang balahibo na lang ni Pina ang natitira. Napagtanto ni Kirito na siya ay isang Dragon Tamer player. Kaya sinabi ni Kirito kay Silica na sa ika-47 palapag, mayroong isang paraan upang buhayin ang kanyang alaga. Ngunit hindi siya sapat na mataas upang pumunta doon ng mag-isa. Kaya naman, pumayag si Kirito na samahan siya sa palapag na iyon. Binigyan din niya si Silica ng ilang gamit niya. Kaya pareho silang pumasok sa residential area sa 35th floor. Dahil nakita nilang cute si Silica, isang grupo ng mga lalaki ang gustong imbitahan siyang sumali sa kanilang party. Gayunpaman, agad na hinawakan ni Silica ang kamay ni Kirito para ipakitang kakampi niya ito, dahilan para hindi komportable ang iba at umalis na sila. Biglang nakasalubong muli ni Silica si Rosalia. Alam niyang namatay na ang alaga ni Silica, kaya tumawa si Rosalia. Gayunpaman, labis na hindi komportable si Kirito sa kanya at hindi siya nagustuhan, kaya nagpa siya silang umalis ng magkasama. Noong gabing iyon, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Silica para kay Kirito. Biglang bumisita si Kirito sa kwarto ni Silica, na nagpahiya sa kanya. Akala niya ay dumating si Kirito para ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit gusto lang nitong sabihin sa kanya ang higit patungkol sa palapag ng 47. Bigla niyang napansin na may sumusunod sa kanila. Kinaumagahan, pareho silang nagsimulang magtungo sa residential area ng palapag ng 47. Pagdating, napagtanto ni Silica na ang palapag na ito ay para sa mga mag-asawang nagmamahalan, kaya napahiya siya. Pagdating nila sa combat area, biglang sumulpot ang isang halimaw at inatake si Silica. Sa kabutihang palad, nagawa niyang ibaba ang kanyang damit sa oras, na napigilan si Kirito na magkaroon ng nosebleed. Sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay si Silica na talunin ang halimaw. Sa sandaling iyon, agad niyang tinanong, nakita mo ang lahat, hindi ba? Dahil dito, hindi sigurado si Kirito kung paano tumugon sa cool na paraan. Habang nasa daan, patuloy na tinuruan ni Kirito si Silica ng iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban, na tinutulungan siyang patuloy na mag-level up. Sa wakas, nakarating na sila sa lokasyon kung saan matatagpuan ang gamit para sa muling pagbuhay kay Pina. Sa pagbabalik,
Biglang napagtanto ni Kirito na sila ay tinambangan ng mga kalaban. Ang grupo pala ni Rosalia ay nagtatangkang nakawin ang gamit na kakakuha lang ni Silica. Kaya nag-iisang umakyat si Kirito, naghahanda na harapin sila. Sa puntong ito, nagsimulang makaramdam ng pananakot ang grupong kalaban kay Kirito, napagtanto na siya ay isang makapangyarihang solo player na may palayaw na, Black Swordsman. Ngunit nakipagtalo si Rosalia, sinabing, nag-iisa lang siya, kaya sama-samang sinalakay ng buong grupo si Kirito. Kaya tumayo si Kirito roon, tinitiis ang kanilang patuloy na pag-atake, ngunit hindi nila maubos ang kanyang HP. Sa puntong ito, ipinaalam ni Kirito sa kanila na ang kanyang kasalukuyang antas ay 78, kaya ang pinsala mula sa kanila ay mas mababa kaysa sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Ngunit matigas pa rin si Rosalia, kaya agad na inipit ni Kirito ang kanyang espada sa kanyang lalamunan, kaya napaatras siya. Sa puntong ito, matagumpay na nabuhay muli ni Silica si Pina. Maya-maya, nakatagpo ni Kirito si Asuna sa ika-56 na palapag. Sa oras na ito, siya ay naging sub-leader ng Knights of the Blood, ang pinakamalakas na guild sa laro. Sila ay itinatag upang protektahan ang iba pang mga manlalaro at nakipaglaban sa mga linya sa harap upang i-clear ang laro. Madalas magtalo sina Kirito at Asuna, lalo na kapag pinapagalitan siya ni Asuna dahil sa kanyang katamaran. Si Kirito ay nasisiyahang nakahiga at nagpapahinga habang ang iba ay nagsusumikap. Nakakagulat, si Asuna ay nakumbinsi niya, bakit hindi mo subukang humiga sa damuhan upang tamasahin ang kapaligiran ng mundong ito. Ang resulta ay nang imulat ni Kirito ang kanyang mga mata, nakita niya si Asuna na natutulog sa tabi niya. Kaya kinailangan niyang umupo doon at bantayan si Asuna habang natutulog ito. Nang mabawi ni Asuna ang kanyang kahinahunan, sasampalin na sana niya si Kirito sa kahihiyan, ngunit napagtanto niyang pinrotektahan siya ni Kirito habang siya ay natutulog. Kaya niyaya niya itong kumain. Biglang narinig nilang dalawa ang sigaw ng isang babae. Nang mabilis silang lumabas, nalaman nilang isang binata ang napatay at nawala, na ikinagulat ni Kirito. Dahil ito ay isang ligtas na lugar kung saan hindi posible ang pagpatay. Bagaman sinubukan nilang mag-isip, hindi nila matukoy kung sino ang may kasalanan. Bilang Vice Commander ng pinakamalakas na guild, hiniling ni Asuna kay Kirito na tulungan siyang mag-imbestiga sa kaso. Biglang lumapit sa kanila ang isang batang babae, sinabing nakausap niya ang biktima bago ito mamatay. Sa puntong ito ay ibinunyag niya sa kanilang dalawa na siya at ang biktima ay bahagi ng iisang grupo, ngunit nagbuwag ang kanilang grupo dahil napatay ang kanilang pinuno. Sa huli, salamat sa impormasyong ibinigay ng dalaga, natukoy na nilang sospek ang binata. Ngunit biglang inatake ang dalaga at nawala sa harap ni Kirito. Agad niyang hinabol ang salarin. Sa hindi inaasahan, mas mabilis at nakatakas ang salarin gamit ang teleportation skill, dahilan para patuloy silang maguluhan sa paghahanap ng salarin. Biglang habang naghahapunan kasama si Asuna, nakilala ni Kirito ang pagkakakilanlan ng salarin. Nagpanggap pala ang babae at lalaki sa kanilang pagkamatay para e-frame ang kanilang teammate, dahil pinaghihinalaan nilang siya ang pumatay sa kanilang pinuno. Biglang sumulpot ang isa pang grupo ng mga manlalaro at inatake sila. Kinilala nila ang grupong ito bilang Laughing Coffin Guild, na dalubhasa sa pagpatay sa ibang mga manlalaro. Nang sasalakayin na sana nila ang grupo, dumating si Kirito para pigilan sila, kaya kinailangan nilang umatras sa harap ng pagbabanta ni Kirito. Sa puntong ito, ang tunay na salarin ay nahuli ni Asuna. Siya ang asawa ng pinuno ng pangkat. Hindi niya kinaya ang init ng ulo nito, kaya sinubukan niyang patayin ito. Kinuha rin niya ang grupong assassin ng Laughing Coffin para maalis ang mga ito. Sa huli, nagawa ni Kirito na malutas ang masalimuot na kaso na ito. Sa puntong ito, nagkaroon ng damdamin si Asuna para kay Kirito at naging mas malapit sa kanya. Kinabukasan, bumisita si Kirito sa isang tindahan ng armas at nakilala niya ang isang babaeng panday na nagngangalang Liz. Gusto niyang tulungan siya nitong gumawa ng bagong espada. Noong una ay nag-alala si Liz nang makita niya si Kirito, hindi sigurado kung mayroon itong sapat na pera para bayaran ang mga serbisyo nito. Gayunpaman, nang subukan ni Kirito ang espada, hindi niya sinasadyang nabali ang espada ni Liz. Nagalit si Liz kay Kirito dahil sa pagbali nito sa kanyang espada at hiniling nito na hanapin siya ng mga materyales na kailangan para gumawa ng bago. Pumunta silang dalawa sa 55 palapag, kung saan nakatira ang isang dragon. Ang pagkatalo sa dragon ay magbibigay sa kanila ng mga dekalidad na materyales. Nakilala ni Kirito ang panganib na ipinakita ng dragon, at pinayuhan si Liz na manatili sa likuran niya para sa kaligtasan. Gayunpaman, tumanggi si Liz na sundin ang kanyang payo, dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanyang sariling mga kakayahan.
Kaya agad na sinaway ni Kirito si Liz, kung mamatay ka sa laro, mamamatay ka sa totoong buhay. Napagtanto ni Liz na nagmamalasakit si Kirito sa kanya, kaya nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para kay Kirito. Sa puntong ito, lumitaw ang dragon, at agad na sumugod si Kirito upang labanan ang dragon. Biglang tumakbo palabas si Liz at inatake siya ng dragon. Nagdulot ito ng pagkahulog ni Liz sa isang hukay, at walang pag-aalinlangan, agad na tumalon si Kirito para iligtas si Liz. Buti na lang at nakaligtas silang dalawa at nabawi ang kanilang HP. Sa puntong ito, nakaisip si Kirito ng isang plano na tumakbo sa mga platform ng bato upang makatakas sa lugar. Gayunpaman, dahil sa sobrang madulas na ibabaw, si Kirito ay nadulas at bumagsak sa lupa. Sa huli, pareho silang napako sa lugar na iyon. Kaya si Kirito at Liz ay nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap. Nagtataka si Liz kung bakit siya iniligtas ni Kirito. Sagot ni Kirito, kasi ayokong makakita ng ibang mamatay sa harapan ko. Napagtanto ni Liz na talagang mabuting tao si Kirito. Sinabi ni Liz sa kanya, hawakan mo ang kamay ko. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ni Kirito. Kinaumagahan, nang magising si Liz, nakita niya si Kirito na naghuhukay ng isang butas at hinahanap ang mga materyales na kailangan para sa kanilang paggawa ng espada. Napagtanto ni Kirito na ang butas ay talagang pugad ng dragon, at ang mga materyales na hawak nila ay mga produkto ng digestive system ng dragon. Biglang bumalik ang dragon, at agad na niyakap ni Kirito si Liz at tumakbo palayo. Tumalon siya sa likod ng dragon para sakyan ito at ilabas silang dalawa doon. Sa huli, nagawa nilang makatakas. Sa puntong ito, napagtanto ni Liz na talagang gusto niya si Kirito dahil pakiramdam niya ay ligtas siya kapag kasama niya ito. Pag-uwi nila, nagpa siya si Liz na gumawa ng dekalidad na espada para kay Kirito. Tuwang-tuwa siya nang makitang nagustuhan ni Kirito ang kanyang espada. Nang handang magtapat ng nararamdaman kay Kirito, biglang dumating din si Asuna. Labis na nag-aalala si Asuna para kay Liz nang marinig niyang nasa panganib siya. Malapit na magkaibigan pala silang dalawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Liz kung gaano kalapit sina Kirito at Asuna, kaya nagpa siya siyang pigilan ang sarili niyang emosyon, at suportahan ang relasyon ni Asuna at Kirito. Sa mga sumunod na araw, nakuha ni Kirito ang isang napakabihirang sangkap. Ang pagkonsumo nito ay makabuluhang magpapalakas ng iba't ibang istatistika. Nang ibebenta na niya ito dahil kulang siya sa kasanayan sa pagluluto, biglang dumating si Asuna. Biglang naalala ni Kirito na may chef na pala siya, pero nagselos ang lalaking nasa likod niya. Ibinigay ni Kirito ang kanyang mga sangkap kay Asuna, na ikinagulat niya. Pumayag si Asuna na ipagluto si Kirito. Kaya inimbitahan niya si Kirito sa kanyang tahanan, ngunit patuloy na tinutulan ni Kuradil, na may matinding damdamin para kay Asuna. Sa wakas, siya ay itinaboy ni Asuna, at pagkatapos ay dinala niya si Kirito sa kanyang tahanan. Pagdating nila sa bahay ni Asuna, laking gulat ni Kirito dahil napagtanto niyang mas mayaman ito sa kanya. Dito, ipinakita ni Asuna ang kanyang kakayahan sa pagluluto kay Kirito, at sa huli, pareho silang nasiyahan sa isang kasiyasiyang pagkain ng magkasama. Nagsimula silang magbukas sa isa't isa, kung saan si Asuna ay nagpahiya kay Kirito. Napansin ni Asuna na si Kirito ay isang solo player na laging nag-iisa. Sa makatuwid, habang siya ay umunlad sa mas mataas na antas, ito ay naging mas mapanganib. Nagpa siya si Asuna na anyayahan siyang bumuo ng isang partido ng magkasama. Kung hindi siya pumayag, nagbanta si Asuna na lalabanan siya. Kaya sa huli, kinailangan ni Kirito na tanggapin. Kinaumagahan, sabay nilang sinimulan ang kanilang misyon, ngunit biglang sumulpot si Asuna at inipit siya, at nasampal din siya ni Asuna, dahil hinawakan niya ang hindi nararapat. Biglang sumulpot ulit si Kuradil. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Asuna na paalisin siya, pinilit niyang sundan siya. Nang dadalhin na sana niya si Asuna pabalik sa punong tanggapan ng guild, agad na hinarangan ni Kirito ang kanyang daan at sinabing, ako ang magpoprotekta kay Asuna. Nagalit ito, at hinamon niya si Kirito sa isang tunggalian. Kaya nagsimula silang dalawa na makipaglaban sa isa't isa, kung saan minamaliit niya si Kirito. Ngunit sa puntong ito, ipinakita ni Kirito kay Kuradil iyon, napakahina niya. Hindi niya magawang protektahan si Asuna. Nang tangkaing salakayin ni Kuradil si Kirito, agad na pumagitan si Asuna, at itinaboy niya ito pabalik sa punong tanggapan, na nagpahiya sa kanya. Kaya nakarating sina Kirito at Asuna sa ika-74 na palapag. Nagsimula silang magsagawa ng isang paghahanap ng magkasama. Nang marating nilang dalawa ang huling silid at naghahanda na sa pakikipaglaban sa boss, laking gulat ni Kirito at Asuna nang makita nila ang makapangyarihang boss sa harapan nila, dahilan upang agad silang tumakas. Sa puntong ito,
napagtanto ni Kirito at Asuna na kailangan nilang gumawa ng plano. Biglang nakasalubong ni Kirito si Klein, at nakaranas agad ng network lag si Klein, nang makita nila si Kirito na naglalakad kasabay ng isang napakagandang babae. Agad nilang napagtanto na ang babaeng nasa harapan nila ay si Asuna. Kaya ang mga taong ito ay lubos na nasasabik dahil si Asuna ay kasalukuyang isang sikat na tao. Pero biglang may lumitaw na isa pang guild. Sinabi ng pinuno ng guild na ito na gusto niyang protektahan ang pagiging patas para sa lahat ng manlalaro, kaya hiniling niya kay Kirito na ibigay sa kanila ang lokasyon ng boss. Pumayag naman si Kirito at pinayuhan pa siya, hindi ka dapat makipaglaban sa boss na ito dahil napakadelikado. Gayunpaman, hindi nila pinakinggan ang kanyang payo at nagpatuloy sa pagsulong patungo sa silid ng boss. Sa sandaling iyon, isa-isa silang natalo ng boss. Nang sila ay nalilito kung ano ang gagawin, si Asuna ay biglang naglunsad ng pag-atake sa boss upang iligtas sila. Gayunpaman, sinalungat siya ng boss. Ito ang nagtulak kay Kirito na sumugod ng walang pag-aalinlangan upang iligtas si Asuna. Patuloy niyang nilabanan ang boss, ngunit ito ay napakalakas at patuloy na binabawasan ang HP ni Kirito. Kaya hiniling ni Kirito kina Asuna at Klein na pigilan ang boss para tulungan siyang maghanda sa paggamit ng bagong kasanayan na nahak niya. Nang nasa panganib si Asuna, agad na sumugod si Kirito at ginamit ang kanyang kakayahan sa dual blades para kontrahin ang boss. Sa puntong ito, ang pinsala ni Kirito ay tumaas ng malaki, na patuloy na binabawasan ang HP ng boss. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat, dahil ang boss ay mayroon pa ring masyadong maraming HP na natitira. Napagtanto niya na kailangan niyang maging mas mabilis, kaya inactivate ni Kirito ang kanyang in-game hacking mode, at sa wakas ay natalo niya ito, na iniwan sina Asuna at Klein sa pagkamangha. Sa puntong ito, critical din ang HP ni Kirito, at malapit na siyang malogout sa laro. Nang magising siya, nakita niya ang lahat na nakapaligid sa kanya. Agad namang niyakap ni Asuna si Kirito dahil sa sobrang pag-aalala nito sa kanya. Sa puntong ito, labis na nagulat ang lahat at hindi maintindihan, kung bakit mayroon si Kirito ng kakaibang kasanayan sa dual blades na wala sa iba sa laro. Sa sandaling ito, sinabi ni Asuna na pansamantalang aalis siya sa kanyang guild para samahan si Kirito. Dahil dito ay napagtanto ni Kirito ang lalim ng nararamdaman ni Asuna para sa kanya. Nang sumunod na araw, biglang inimbitahan ng commander ng Knights of the Blood, na nagngangalang Heathcliff, si Kirito na makipagkita sa kanya. Narinig niya ang balita na si Kirito ay nagtataglay ng kakaibang kasanayan sa dual blades at nanatalo ni Kirito ang isang boss sa kanyang sarili, na labis na ikinagulat niya. At tumanggi din siyang umalis si Asuna sa guild, kaya nagpropose siya ng isang tunggalian kay Kirito. Kung manalo si Kirito, maaari niyang isama si Asuna, ngunit kapag natalo siya, kailangan niyang sumali sa guild ni Heathcliff. Kaya nagsimula na ang kanilang tunggalian. Pagkatapos ng countdown, agad na naglunsad ng pag-atake si Kirito kay Heathcliff, ngunit hindi siya mapinsala ni Kirito. Napagtanto niya na si Heathcliff ay nagtataglay din ng kakaibang kasanayan na may napakataas na mga istatistika sa pagtatanggol. Patuloy na ginamit ni Kirito ang kanyang mga kakayahan sa pag-atake, na nag-strike sa napakabilis na bilis upang masira ang mga depensa ni Heathcliff. Sa kalaunan, nagawa ni Kirito na ibaba ang HP ni Heathcliff. Dahil dito, mas lalo niyang pinagseryoso si Kirito. Nang maisip niyang siya na ang mananalo, hindi inaasahang ginamit ni Heathcliff ang kanyang kakaibang kakayahan para pabagalin ang oras at kontrahin si Kirito. Sa huli, natalo si Kirito at kinailangan niyang tanggapin ang pagsali sa guild ni Heathcliff. Nang sumunod na araw, inatasan ng pinuno ng guild si Kirito ng gawain na linisin ang maze sa ika-55 palapag kasama ang dalawa pang lalaki. Nakilala ni Kirito na si Kuradil nga ang natitirang tao, ngunit nagulat siya nang humingi ng tawad si Kuradil sa kanya. Kaya pinagpatuloy nila ang kanilang misyon ng magkasama. Nang makarating sila sa isang mountain pass, binigyan ng team leader ng pagkain si Kirito. Sa puntong ito, maaari lamang hilingin ni Kirito ang pagkaing niluto ni Asuna. Biglang napagtanto ni Kirito na may isyo sa inuming tubig. Siya at ang team leader ay parehong naparalisa dahil nalason ni Kuradil ang tubig. Nagtanim siya ng sama ng loob kay Kirito dahil sa pagpapahiya sa kanya kanina, na inihayag ang kanyang tunay na kasamaan. Si Kuradil ay nagpatuloy sa paghihirap at pagpatay sa pinuno ng pangkat. Sa sandaling iyon, si Kirito na lang ang natitira. Inihayag ni Kuradil ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang espiya para sa Laughing Coffin Guild, na dalubhasa sa pagpatay sa ibang mga manlalaro. Sinimulan niyang salakayin si Kirito, dahilan upang patuloy na bumaba ang kanyang HP. Sa puntong ito, halos maubos ang health points ni Kirito, at naisip niyang malapit na siyang mamatay ng totoo. Biglang,
Lumitaw si Asuna sa tamang oras, tinalo ang salarin upang iligtas si Kirito at agad na naibalik ang kanyang HP. Kaya't nagalit si Asuna at sinimulang salakayin siya ng walang humpay, dahil nasaktan niya ang kanyang asawa. Gayunpaman, si Asuna, bilang isang mabait na babae, ay hindi kayang patayin siya. Sinamantala niya ang kahinaang iyon, gumanti siya sa kanya. Nang nasa panganib si Asuna, agad na sumugod si Kirito para tapusin si Kuradil. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay ng tao si Kirito, kaya labis siyang nabagabag sa ginawang iyon. Napagtanto ni Asuna ang kanyang pagkakamali at nagsimulang umiyak, na nagsasabing, mula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hinalikan ni Kirito si Asuna upang ipahayag ang kanyang damdamin, nangako, palagi akong nasa tabi mo para protektahan ka. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na manatili kay Asuna ngayong gabi. Kaya noong gabing iyon, itinuring ni Kirito ang tahanan ni Asuna bilang sarili niya. Bigla niyang napagdesisyonan na isara ang pinto at patayin ang mga ilaw, nagpalit ng damit, na ikinamula ni Kirito. Sinabi niya, sa totoo lang, gusto ko lang matulog sa iyong lugar ng isang gabi, dahil naisip niya na mas komportable siyang matulog sa bahay ni Asuna kaysa sa kanyang sarili, na naging dahilan para malag si Asuna at agad siyang sumugod para salakayin si Kirito. Sa puntong ito, nagpasya silang dalawa na pansamantalang umalis sa front lines, at nagplano silang magpakasal. Lumipat sina Kirito at Asuna sa isang maliit na bahay sa 22 palapag, at nagsimulang magsaya sa mapayapang sandali na magkasama. Kinaumagahan, nakaramdam ng saya si Asuna na panoorin si Kirito na natutulog, ngunit nang magising siya, agad itong namula. Kaya't dinala ni Kirito si Asuna sa paglalakad, at iginiit niyang kargahin ito sa mga balikat nito, na labis na ikinatuwa niya. Hindi lubos maintindihan ni Kirito kung bakit ayaw ni Asuna na maglakad mag-isa. Pagpasok nila sa isang kagubatan, pareho silang nakakita ng isang multo, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto nilang ito ay isang batang babae. Napansin ni Kirito na iba siya sa ibang mga manlalaro, kaya pinauwi ni Kirito ang babae sa kanyang tahanan. Kinaumagahan, nagising siya. Sa sandaling ito, ipinahayag ng dalaga ang kanyang pangalan sa kanila, na si Yui. Maliban doon, wala na siyang ibang maalala. Biglang tinawag ni Yui sina Kirito at Asuna na papa, at mama, na labis nilang ikinagulat. Gayunpaman, masayang pumayag si Asuna na maging ina ni Yui. Nataranta si Kirito kung paano niya hindi sinasadyang, nahak, ang isang asawa at anak. Kaya silang tatlo ay nagsimulang mamuhay ng magkasama na parang isang tunay na pamilya. Sa pagkakita sa pagiging inosente at kakyut ni Yui ay labis na ikinatuwa ni Asuna. Parehong nagpasya silang alagaan si Yui hanggang sa maibalik nito ang mga nawalang alaala. Ibinalik ni Kirito at Asuna si Yui sa unang palapag, kung saan nagsimula ang laro ng kamatayan, upang makita kung may naaalala siya. Gayunpaman, wala pa ring maalala si Yui. Nang mga sandaling iyon, biglang may nakasalubong na grupo ng mga sundalo si Kirito na nambubuli sa ilang bata. Agad na sumugod si Kirito at Asuna para iligtas sila. Binunot ni Asuna ang kanyang espada at tinalo ang mga nananakot, dahilan para tumakas sila sa takot. Biglang may naalala si Yui at nawalan ng malay. Isinugod ni Kirito at Asuna si Yui sa isang simbahan, isang lugar kung saan naninirahan ang ibang mga bata, upang tulungan si Yui na makapagpahinga at gumaling. Biglang dumating ang second in command ng grupo ng mga sundalo para kausapin sila. Gusto niyang humingi ng tawad at ipaalam sa grupo ni Kirito na hindi naman talaga masama ang guild nila. Kaya lang nawala ang kanilang pinuno, si Thinker, sa loob ng isang dungeon, at iyon ang dahilan kung bakit nawalan ng kontrol ang kanilang guild. Sa payo ni Yui at Kirito, pumayag si Asuna na tulungan siya. Dinala niya sila sa dungeon sa unang palapag. Kahit na maraming halimaw, sa kasalukuyang antas ni Kirito, madali para sa kanya na talunin ang mga ito. Sa sandaling ito, natagpuan ng grupo ni Kirito si Thinker, ngunit nang sumugod sila sa kanya, napagtanto nilang isa itong bitag. Nagawa ni Kirito na iligtas ang babae sa tamang oras. Biglang lumitaw ang isang anghel ng kamatayan. Nakilala ni Kirito na isa itong high-level na boss mula sa 70 palapag. Kaya sinabi niya kay Asuna at sa lahat na umalis kaagad, ngunit determinado si Asuna na manatili at makipaglaban sa tabi ni Kirito. Masyadong makapangyarihan ang Death Deity at nagawa niyang talunin sina Kirito at Asuna sa isang hampas. Nang nasa matinding panganib si Kirito, biglang humakbang si Yui para harapin ang boss. Inihayag niya ang kanyang kapangyarihan, hinarangan ang pag-atake ng boss. Sa sandaling ito, napagtanto ni Asuna na si Yui ay isang non-player karakter na hindi maaaring saktan.
Pagkatapos ay naglabas si Yui ng isang maalamat na espada at madaling natalo ang boss. Sa sandaling ito, naalala ni Yui ang kanyang tunay na pagkatao. Talagang bahagi siya ng sistema ng laro, isang artificial intelligence. Dahil sa isang error sa system, nahiwalay si Yui sa system. Napagtantong hindi siya tao, labis na nalungkot si Yui. Ngunit salamat sa aliw ni Kirito at Asuna, naunawaan ni Yui na siya rin ay may mga emosyon. Biglang naglaho si Yui, dahil inalis na siya sa system. Nang makita ang pagkabalisa ni Asuna, nagpa siya si Kirito na gamitin ang kanyang in-game na kasanayan sa pag-hack para ibalik si Yui. Sa wakas, nagtagumpay si Kirito na panatilihing buo ang puso ni Yui, at pareho silang magkakaroon ng pagkakataon na buhayin si Yui kapag natapos na ang laro. Kinabukasan, habang masaya nilang tinatalo ang isang sea monster para sa nayon, nakatanggap si Kirito ng mensahe mula kay Heathcliff, na tinawag silang bumalik. Lumalabas na may lumitaw na bagong boss, at pumatay ng maraming manlalaro. Bukod dito, ang mga manlalaro ay hindi maaaring gumamit ng kristal ng teleportasyon. Kaya naman, tinawag niya sina Kirito at Asuna para tulungan silang talunin ang boss na ito. Sa puntong ito, iminungkahi ni Kirito na manatili si Asuna sa bahay at hintayin ang kanyang pagbabalik, dahil napagtanto niya na ang paglalakbay na ito ay magiging lubhang mapanganib. Gayunpaman, tinanggihan ni Asuna ang kanyang alok dahil gusto niyang laging nasa tabi ni Kirito. Kapag natapos na ang laro, maaari silang magkita sa totoong mundo at mag-date. Kinabukasan, nagsimula ang kampanya sa ilalim ng pamumuno ni Heathcliff, at kalaunan, ang huling boss ay nagsiwalat mismo. Tuloy-tuloy nitong inatake ang mga miyembro ng grupo, dahilan para mawala sila. Sa puntong ito, sumugod din si Heathcliff upang harangan ang mga pag-atake nito, ngunit ito ay masyadong mabilis. Patuloy nitong inaalis ang bawat miyembro ng grupo isa-isa. Si Kirito ay hindi maaaring umupo ng walang ginagawa, kaya siya ay umabante din upang salakayin ito. Kaya sumugod din sina Asuna at Heathcliff para alalayan siya. Napagtanto ni Kirito na ang lahat ng kanilang pag-atake ay parang kagat lang ng lamok sa boss. Ngunit lahat ay tumanggi pa ring sumuko. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa boss gamit ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan. Sa wakas, sa pagtutulungan ng lahat, natalo ang boss. Biglang may napansin si Kirito na kakaiba kay Heathcliff, kaya itinaas ni Kirito ang kanyang espada at direktang sinugod ito. Nakapagtataka, lumitaw ang isang hindi masisirang mensahe. Nagdulot ito ng pagtataka sa lahat. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kirito ang tunay na pagkatao ni Heathcliff. Siya ay walang iba kundi si Kayaba, ang utak sa likod ng larong ito. Lumalabas na pinaghihinalaan niya ito mula noong nakaraang pakikipaglaban niya kay Heathcliff. Sa puntong ito, inamin din ni Kayaba, ako ang huling boss ng larong ito. Kung matatalo mo ako, mananalo ka at makakapag-logout ka sa laro. Sa puntong ito, ginamit ni Kayaba ang kanyang sistem upang maparalisa ang lahat, iniwan si Kirito na mag-isa upang labanan siya. Kung manalo ka, maililigtas mo ang lahat at may logout sila sa mundong ito. Kaya pumayag si Kirito, sa kabila ng pagsisikap ni Asuna at ng kanyang mga kaibigan na pigilan siya. Sa puntong ito, dini-activate ni Kayaba ang kanyang invincibility status para magkaroon ng patas na laban kay Kirito. Nagsimula ang labanan ng agad na sumugod si Kirito para salakayin si Kayaba. Ngunit ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol ay napakataas. Napagtanto ni Kirito na kailangan niyang gumamit ng napakabilis na bilis para masira ang depensang iyon. Kahit na inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi pa rin niya mapasok ang depensa ni Kayaba. Kaya't nabali ang espada ni Kirito, at nang si Kayaba ay naghatid ng isang pangwakas na atake kay Kirito, sa hindi inaasahan, si Asuna ay sumugod upang protektahan siya mula sa pag-atake na iyon, at si Asuna ay nawala sa harap ng mga mata ni Kirito. Sa puntong ito, maaari lamang salakayin ni Kirito si Kayaba sa desperasyon, dahil nawala sa kanya si Asuna. Pagkatapos ay ginawaran ni Kayaba ng isang pangwakas na atake si Kirito, dahil ayaw niyang pahabain ang mapurol na labanan. Bumalik sa 0 ang HP ni Kirito. Sa puntong ito, nawala na rin si Kirito. Ngunit naalala niya si Asuna, kaya nahak ni Kirito ang laro para makabalik, at ginamit ang espada ni Asuna para saksakin ng diretso si Kayaba. Sa huli, pareho silang nawala. Ngunit nang imulat ni Kirito ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa kalangitan, muli siyang nakasama ni Asuna. Nang makitang bumagsak ang mundo ng Sword Art Online, napagtanto nilang nanalo sila, at lahat ay ligtas na nakapag-log out. Bigla ding sumulpot si Kayaba, na ikinagulat nilang dalawa. Sa puntong ito ay isiniwalat ni Kayaba ang kanyang tunay na intensyon. Ito ay lumabas na nais niyang lumikha ng isang mundo na walang mga hangganan sa pagitan ng tunay at virtual.
Pagkatapos niyang i-announce na sila ang nanalo, nawala na rin siya. Sa puntong ito, tanging sina Kirito at Asuna na lamang ang natitira. Si Kirito ay nakaramdam ng labis na pagkabigo at humingi ng tawad kay Asuna dahil sa hindi niya nagawang protektahan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi natitinag ang pagmamahal ni Asuna kay Kirito. Akala niya ay mamamatay na silang dalawa, ngunit laking gulat niya, nang imulat niya ang kanyang mga mata, na pagtanto niyang buhay pa siya. Kaya agad tumakbo si Kirito para hanapin si Asuna, dahil kailangan niyang tuparin ang pangako sa kanya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.